Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo magimarap at gumanap sa banal na pagdiriwang, ating sama-samang aminin at pagsisihan at hingin ng awa at tawad sa Diyos ang ating mga pagkukulang laban sa Kanya at sa ating kapwa. Ating sabay-sabay na sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Bereng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo, Panginoon, kaawaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo si San Pedro Claver ng espiritu ng katotohanan at pagmamahal para pangisawaan ang iyong bahayan. Ipagkaloob mo ngayon siya'y pinararangalan na umulat kami sa pagtulad sa kanyang pagkauliran at itampok kami bilang tugon sa kanyang mga kahilingan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Yan ang tungkulin iniatang sa akin, sa Aba ko. Kung di pangaral ang mabuting balita, kung ginawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Maipapangaral ko ang walang bayad na mabuting balita at di pagkuha ng nauukol bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman. Ngunit napaalipin ako sa lahat upang mahikayat ako sa lalong marami. Ako'y nakikibagay sa lahat ng tao upang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito.
alam niyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit ang mga kasali sa takbuhan, ngunit ang isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng malalaro na sasanay, nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit na isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ang tumakbo patungo sa isang tiyak na hangganan ay hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinaghihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo'y mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mo, sa patio mong ay pumasok. Ang buong kong pagkatao'y umaawit na may lugod. At masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay sa Diyos. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo'y mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalap. Mga inakay nakalinga sa tabi ng iyong altar, upong hari namin sa Diyos na walang kupas. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan. Ang palagiang umaawit, nagpupuring walang hanggan. At sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Silang naghahangad ng siyo'y makarating. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay namin sanggalang. Kami pinagpala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi sa magkakait ng mabuting mga bagay, sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapag sila ay mahuhulog sa hukay, kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo ay ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano masasabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti, sagay maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Isang mabiyayang araw po ng Biyernes sa inyong lahat. Isang mabiyayang umaga po ngayong Biyernes.
Tunay po na ang araw na ito ay biyaya para sa akin, sa aking pamilya, at siguro sa mga inyo po na aming pinaglilingkuran. Dahil ang araw pong ito ay araw ng aking kapanganakan. Ano po? At siguro po dahil birthday ko naman, meron po akong gustong gawin na napakadalang po na gawin. Ayaw ko pong gawin ito, pero dahil birthday ko, ay napilitan na rin po ako. Hindi, joke lang po. Sa araw pong ito, nais ko kayong anyayahan na pagnilayan po natin ang isang awitin na masasabi ko rin na ang awitin nito ay team song ng aking buhay at maaring team song din ng bawat tagasunod ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng awitin na tinutukoy ko ay Sana'y Wala ng Wakas by Sharon Cuneta. Sabi po ng awitin, kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan, kung yan ang paraan upang landas mo'y masundan, kahit ilang ulit ako'y iyong saktan, hindi kita maaring iwanan. Kahit ilang awit ay aking aawitin, hanggang ang himig mo'y maging himig mo na rin. Kahit ilang dahagat ang dapat tawirin, higit pa riyan ang aking gagawin. Mga minamahal na kapatid, kung hindi nyo po maitatanong, ako po ay 33 years old na. At kagaya po ng biro ko sa aking sarili, 33 years old, katulad ng ating Panginoon, ipapako na rin sa krus. At sa buhay pong ito, bilang pari, hindi madali ang buhay. Maraming mga pagsubok, maraming mga susubok, mga pagkakataon o susubok sa aking pananampalataya, sa aking pagtitiwala at pagkapit sa bukasyon na aking pinili. At tunay nga po na ang Diyos hindi nagkukulang sa pagbibigay at paghatid niya sa akin ng mga biyaya. Kung kaya nga kahit narito ang mga pagsubok, patuloy niyang ipinararamdam, ipinababatid na sa gitna ng lahat ng ito, kailangan kong maging matatag. At sa unang pagbasa, makikita po natin, ano po ang meron sa unang pagbasa? Sabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, ang dami-daming problema. Parang ang problema ay nanganganak. Nanganganak. At dito, sa mga problema na kanilang pinagdadaanan, habang sila'y nagmimisyon, ipinakita ni San Pablo na kailangan makita na ang buhay ay isang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, kailangan makita natin yung bigger picture. Na bagamat sa kabuuan ng mga bagay, ay tunay na makikita natin ang pagkilos at paggalaw ng Diyos. Marahil ang hamon sa atin ng unang pagbasa, huwag po nating tingnan na mahirati tayo sa pagtingin sa mga maliliit na bagay. Huwag tayong mag-focus sa micro level ng isang problema o mahirap na sitwasyon. Sapagkat kapag nag-focus tayo sa maliliit na problema, pag tayo
nagpadala sa mga problema na tunay na tayo'y nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng pagtitiwala sa Diyos, hindi tayo makakarating sa dulo ng ating paglalakbay. Kung kaya nga, sa unang pagbasa, ipinababatid sa atin na makita natin ang kabuuan ng ating paglalakbay, na sa gitna ng ating paghihirap, sa gitna ng ating paglimot sa sarili, sa gitna ng ating pagsasakripisyo, makita natin at patuloy nating tanawin ang biyaya at gantimpala sa dulo ng paglalakbay natin sa mundo. Yun ay mahalaga sa atin bilang mga Kristiyano, sapagkat kung ang ating paningin ay nakatuon sa ating ending, tunay na hindi tayo maliligaw ng landas. Tunay na ang ating buhay ay magiging isang makabuluhang paglalakbay, sapagkat naroon nakatanaw ang ating isip, nakatanaw ang ating mata at paningin, ang ating puso sa ating inahangad na tagumpay at destinasyon. Walang iba kundi ang langit. Gayun din naman po sa ating ibanghelyong napakinggan, ito'y isang malaking hamon para sa ating lahat. Sapagkat nangangahulugan ang ating ebanghelyo ng self-examination na tumutukoy sa mga bagay na nakikita natin na mali sa ating kapwa. At para sa akin bilang pari, ito din po ay malaking hamon. At naitatanong ko sa aking sarili, ang aking bang mga ipinangangaral ay tunay na nasasalamin sa aking buhay? Ang aking bang ipinapahayag na salita ng Diyos ay tunay na nagiging totoo sa akin? At sa pagninilay ko po sa aking sarili, nakita ko po na may mga bagay pa akong dapat baguhin at paunlarin sa aking sarili, sapagkat may mga pagkakataon pa rin sa aking buhay na yung aking mga desisyon, yung aking mga kilos ay tunay na taliwas sa aking mga sinasabi. Kaya nga, sabi ng Panginoon, ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan ng iyong mata. Ito po ay isang tunay na malaking hamon para sa akin, sa aming mga pari, na ang aming sinasabi ay tunay na aming sinasabuhay. Mahirap po na kami na hinirang ng Diyos para mag-akay sa inyo, gumabay sa inyo sa landas ng kabanalan, ay tunay na hindi naman kinakakitaan ng tunay at tatak ng isang alagad ng Panginoon. Alagad ng katotohanan, alagad ng kabutihan, alagad ng pag-ibig, alagad ng pag-asa. Kaya nga po mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, tunay na hinihikaya tayo ng Diyos. Na una, makita natin ang halaga ng mga pagsubok sa ating buhay. Pagsubok para hindi tayo gibain, pagsubok na lahat ay may solusyon kung ating itutuon ang ating buhay, ang ating atensyon sa biyaya at pagpapala ng Diyos. At gayon din naman, matutunan nawa natin na ating suriin, dalisayin ang ating sarili upang sa ganon ang ating sinasabi at naririnig, ipinapahayag, ay tunay na maging totoo sa ating
buhay. Muli po, sabi noong awitin, kahit ang aking gagawin. Mga minamahal na kapatid, patuloy na nag-aanyaya sa atin ang Diyos. Nawa ang bawat awit ng ating buhay ay tunay na makatugon sa saliw at awitin ng pagtitiwala sa Diyos, na kahit anong mangyari, hindi niya tayo pababayaan. Nawa ang ating buhay ay tunay na maging awit para ang ating pagsasabuhay sa salita ng Diyos ay tunay na magpasaliw, magpasayaw sa tugtugin ng Panginoon. At ang tugtugin o awitin o buhay na handog natin sa Diyos ay tunay na kalugod-lugod sa Kanya. Nawa, sa ating pagtahak sa landas ng kabanalan, ang maging himig natin ay ang himig ng pananampalataya, ang himig ng pag-asa sa Diyos, ang himig ng pagpapakbuti, pagpapadalisay ng ating puso. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sa pamagitan ng kanyang salita at gawa, tinuturuan tayo ni Jesus na maging mahabagin sa ating mga mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong magligtas at hindi pumuksa. Masundanawa natin ang kanyang halimbawa habang nananalangin tayo sa Ama. Sa bawat panalangin na ating tutugon, aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang simbahan naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang tapat at maliliit na mamamayan naway hindi mailigaw ng mga ditunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. At tinawang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit naway makadama ng mapagpatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga pumanaw naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukang hukuman ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, matulad nawa kami sa iyo. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng lahat ng tao na nawalay na sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kaming pabalik sa iyo na nagmamahal sa lahat. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikat, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang inialay ngayon ni San Pedro Clavier ay pinararangalan, ay makapagandog sa iyo ng karangalan at makapagdulot sa amin ng kaligtasan
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na gayaming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pedro Claver ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at magiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay akandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming sasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Benray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Fernando ang aming patron, San Pedro Claver at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Bilang sambayan ng tinipon ng Diyos sa hapag ng pag-ibig at pagkakaisa, buong puso nating awitin ang panalangin tungo sa atin ng ating Panginoon. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan sa libutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang, ngayong si San Pedro Claver ay pinararangalan, ay magdulot nawa sa amin ang ligayang magpakailanman, pakundangan sa ginaganap namin sa mundong ibabaw, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.